Ay, hello. Good afternoon. Magpakita nga daw kayo sa ano. Baka mamaya, tutulog na kayo dyan. Open camera muna. Yun. Ano status sa iba? Okay, sige. Okay, so let us have our discussion, no? Formally sa advanced mathematics, ano? Di ba, hindi pa tayo nakapag-start na ng discussion? Di ba, hindi pa? Hindi pa po, Okay. sir. Hindi po, sir. Okay, sige. So, numerical methods. Ano? Bakit nga ba numerical methods ang ating itatakal ngayon? Ano, kasi tapos na tayo dun sa mga analytical methods natin. Okay na tayo dun. Tapos na tayo dun. Tapos na tayo sa algebra. Tapos na tayo sa deep cal, sa integral calculus. Tapos na tayo sa DE. Tapos na. Lahat na yun na pasa na natin. Ano? Pero, dito ngayon sa numerical methods, iba yung approach natin. Again, I always reiterate to my students that numerical methods ay madaling subject. No, advanced mathematics ay madaling subject. Ang mahirap lamang po ay matagal siyang isolve. Bakit siya matagal isolve? Kasi manual po tayong magko-compute dito. Manual computation tayo. Ano? And you will experience solving numerical methods na madali by next year pa. Kung maipasa natin si advanced mathematics. Kasi sa numerical methods nun, no, gagamit na kayo ng mga software, gagamit na kayo ng Excel, gagamit na kayo ng MATLAB. Yan na yung application natin. Ano? Pero ngayon, sa numerical methods, I am going to introduce to you yung mga concepts ng mga numerical methods. Ano? So una, ano nga ba si numerical methods? Diba? Ano si numerical methods? Si numerical methods kasi, engineers, yan. Ito kadalasan itong ginagamit, no, for the approximation. Approximation ang keyword dyan. Ano? Why approximation? Ano? Because we tend to solve some mathematical problems by not using yung analytical techniques. Ang ginagamit natin dito ay arithmetic operations. Bakit arithmetic operations? Di ba kapag arithmetic operations, ano, meron siyang certain series. Meron siyang certain na sinusunod lang na function. Hindi kagaya ng mga Bernoulli's equation sa DE. Hindi kagaya ng sa deep cal na may mga paggamit pa ng mga limits. Sa integration, gumagamit din tayo ng limits. Dito, gagamit tayo ng limits, oo, but, okay, we are going to use some arithmetic operations. Paulit-ulit na po na formula. Ano? Yun lang naman ang maganda kay yun ang maganda kay Adman. Kasi paulit-ulit yung formula. Ang problema, sabi dito, although there are many kinds of numerical methods, they have one common characteristic. And that is, they solve large number of tedious arithmetic calculations. Madami. Paulit-ulit. Ano? Paulit-ulit. Kaya dito, sabi nga ng iba, madali ang admat eh. Nakakatamad lang. Ano? And also, hindi lang naman po natin basta yung pag-aaralan kasi, syempre, sa may mga nagsasabi kasi na, how are you going to include differential calculus
sa mga engineering, nako, gamit na gamit yan. Power plant pa nga lang gamit na ang numerical methods. Once na i-try natin to take the variable loading sa pagsusupply ng kuryente, variable nga, hindi siya constant. Pwedeng it will take the integration or an area ng certain loading, 'di ba? So as engineers, ginagamit natin si numerical methods in taking approximation. O ano pa example natin? 'Di ba pag kunyari mag-machine design tayo, okay? So we're going to solve plenty of problems. Pero isa lang pa rin ang patak niyan. Lahat ng sukat standardized. Standardized ang mga sukat. Kahit pa sabihin natin yan ay 6.787 inches, at ipamodify mo yan, yan po ay still approximated pa rin. Kayo ba ay meron ng workshop? May workshop na ba kayo ng subject? Wala pa. December, wala pa? Wala pa pala. So yun. Lasem po. Exam pa. Ayun. Kasi pag-aaralan nyo doon, kung paano gumawa ng caliper, micrometer. Nagamit kayo ng mga yun. Doon, akala natin, approximate na. Akala natin, exact na yung ating measurement. Pero hindi natin alam, yung sa measurement na yun, micro unit, nano unit of length, may exact value yan. Anong ginagawa lang ng mga tools na yun? Para lang mas precise yung pag-take natin ng mga measurement. Pero hindi natin sinasabi na exact na yun. Okay? Hindi natin sinasabi na exact na yun. Ganun tayo pagka sa engineering. Magdi-design ka pero standardized pa rin ang mga gamit. Bibili ka ba ng washer na o mga bolt? Bilang 0 point something ang sukat, inches. Iba-iba kasi ng mga sukat yan Di ba? Pag nabibili sa market. Hindi ka naman bibili na, okay, ang kailangan ko po dito sa aking coupling, sa coupling ko, yung ikakabit ko po ay ganito ang sukat. Hindi naman ganun Hindi naman tayo ganun bumibili sa construction, sa mga binibili natin sa construction. Diba? So, ganun. Kaya tayo, akala natin, hindi importante sa numerical methods. Importante po yan. Next tayo. Sabi ko nga sa inyo, mag-a-approximation tayo. Okay? So, for every approximation, lagi nyo tatandaan dito sa advanced mathematics, your data must be accurate and precise. Ulit, our data must be accurate and precise. Accuracy, sabi nga natin, convergence of an observed value to a theoretical one. Anong ibig sabihin? Dapat yung ating data, yung ating approximation must be accurate or malapit na sa katotohanan. Diba? Malapit na dapat sa katotohanan kung accuracy. Paano pag precision? Siyempre, you tend to take trials, ng mga experiments, ganun. So, dapat your values or your observed values ay dapat magkakalapit sa isa't isa. Para precise, masabi natin na precise po ang ating data. Naintindihan? So para masabi natin na precise ang ating data, dapat yung mga data natin, maliliit lang yung discrepancy to each other. Kahit nga sabihin natin na yung data ko po is 2 at 1. Pero ang scale naman ng inyong sinusukat ay sobrang liit.
malayo pa po yung value na yon, yung 2 to 1. Kung maliit lang yung scale na ating sinusukat. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi porket 1 at 2, magkalapit na yan ang data. Baka kasi yung sinusukat natin is sobrang liit. Malaki pa rin ang discrepancy ng 1 to 2 based sa precision. Lagi tatandaan ha. Okay, next. Yan, kagaya yan. Diba? Ito yung lagi nating dinidiscuss nung science, nung high school. Ano? So, for the data number A, figure A, yung ating data ay scattered as well as walang tumama sa bullseye. So, that is inaccurate and imprecise. Doon naman sa letter B, that is accurate kasi tumama sa gitna di ba? Tumama siya sa gitna. Tapos, imprecise. Yun nga lang. Dito naman, oo nga, imprecise. Oo nga, precise pero hindi naman accurate. So, mali pa din yan. Ito yung tama. Accurate ka na, precise ka pa to your data. Ano? And by this one, saka lang natin po i-accept yung ating approximation if your approximations are close to each other, as well as it is close to our true value. Ano? Naintindihan? So yan, next tayo. So yan, okay na yan. So numerical method should be sufficiently accurate or unbiased to meet the requirements of a particular engineering problem. They also should be precise enough for adequate engineering design. So with these concepts as background, we can now discuss the factors that contribute to the error of numerical computation. Okay, kasi, syempre, numerical method, mag-a-approximation. Parang ganito lang yan Ano ang distance ng ng approximation sa true value? Yun Ano yung pagitan ng true value at ng approximation? Yun yung ating tinatawag na error for the numerical computation. So, if we can say that yung ating error is the distance between the true value and the approximated value, we can say na error is equivalent to true value minus approximation. Diba? Error natin equals to true value minus approximation. And all throughout ng ating discussion sa advanced mathematics will deal with this error equals to true value minus approximation. Yan, dyan iikot yung ating discussion. Ngayon, i-identify natin ano po ba yung mga error. Ano ba yung mga error natin? Yan. May dalawa tayong types ng error. Meron tayo ditong round of error tsaka truncation error. Sino po si round of error? Round of error is the computational error created because of the limitation to store numbers with finite precision. Okay? Pag sinabi natin na round of error, kagaya ng example natin, yung pi natin, that is our true value. No? That is the true value. Diba? Pero kung kukumputin natin o ilalagay natin sa calculator itong pi, hindi kayo bibigyan niya ng eksaktong sagot. No? Kung i-ESD natin, di ba? Try nyo, i-type nyo sa calculator pi, tapos i-ESD ninyo. Hindi naman yan yung pinakadulo ng pi. Hindi yan yung pinakadulo ng pi. But the true value here is yung pi. Di ba? Okay. So, what is the round of error? Una,
si pi natin ang ating true value. While this value here, kasi hindi na nga kayang i-contain ng calculator, that is our approximated value. Sino po si round of error? Round of error is due to the true value, the difference between the true value minus the approximation. No? Error yan, pero due to round off, use of round off. Diba? So, that is the error. Kunyari, pi tayo minus 3.1416. Kasi ni-round off daw natin yung value ng pi into 4 decimal places. So, this is our round off approximation. This is our true value. Kung anong magiging sagot, yun yung ating round off error. Yan yung ating round off error. Naintindihan? How about the truncation? Truncation errors. The truncation errors naman is due to truncating of the formulas. No? Or computational purposes, or kailangan nating magkaroon ng cutting off ng alin. Magka-cut off tayo sa computation ng mga series. Say for example, there are plenty of series na available sa mathematics. Meron tayong binomial series, meron tayong Maclaurin, meron tayong Taylor's, meron tayong power series, and so on. And this series represents a certain function. Say for example, itong ating nandito sa ating slide. This is the Taylor series of the function e raised to x. So as you can see, the function e raised to x is represented by another function. Again, this is series. Di ba kapag series, arithmetic series, arithmetic sequence. Pag sequence, meron lang siyang discrepancy. Pero yung series is we tend to add all of the terms. So, ganun din. Kaya nga Taylor series. Kapag ka-series, we add all of the terms. So, that is actually a summation of a function. We represent this e raised to x as a summation of another function. Ang kaso, paano natin ma-obtain yung truncation error? Una sa lahat, magta-truncate tayo ng ating solution. Ano tayo magta-truncate? Sir, ano ginagawa niyo? Ito lang yung example dyan. This e raised to x here takes infinite series. Walang katapusan yan. As long as may n. Pero, paano nangyayari yung truncation? Kunwari, hanggang dito lang ako mag-compute. Hindi ko na kinompute yung ibang terms. So, by this one, this is the truncation approximation or truncated approximation. Ito yung ating true value. O nasa ng ating error? Yung error natin ay ito pong natitira dito. Yun yung ating tinatawag na truncation error. Yung mga terms na hindi nakasama sa series, yun na yung error. Yung mga terms na inad lang natin sa series, yun yung truncated approximation. Naintindihan po ba yan? Yes po, sir. Okay, sige. So, yan yung concept natin ng errors. Ngayon, kanina ko pa, ulit-ulit ko na sinasabi that the error is equivalent to true value minus approximation. So, i-apply lang natin. Wait lang . Okay. Sige. Ito, engineers. Basta sinabi natin na error, kahit pa yun ay truncation, kahit pa yan ay round of error, laging ganyan yung ating formula.
True error equals to true value minus approximation. So we are going to denote this E of t as true error. Kunyari, pinag-compute kayo ng true error. What is the value of true error? That is just the true value minus the approximation. Lagi lang pong ganun. Ano? And we also add this term here, which is the epsilon t. Sino si epsilon t? Epsilon t po is the ratio ng ating true error all over the true value multiplied by 100 para maging percent. And this is what we call the true percent relative error. Okay? So again, E of t, E sub t is the true value minus approximation or the true error. And epsilon t, yung tawag doon epsilon t, is equivalent to true error all over true value times 100 para maging percent. Ano? Ano ba pinagkaiba niyan? Si true error, distance lang yan ng approximation at ng true value. Pero yung ating epsilon t, that is the relevance of error from the true value. Kunwari nagsukat ka ng bridge. Tapos ang laki naman ng discrepancy. Baka yung discrepancy na yun, malaki yung relation dun sa ating true error. Or baka malaki sa gap yung error na yun. Ganun natin kinukuha yung ating true percent relative error. Ano? Doon natin i-relate yun. Okay. So mag-sample tayo ng problems. Dito, engineers, meron tayong x equals to pi at meron tayong approximated value na x equals to 22 over 7. Sabi, let us solve for our E sub t and our epsilon t. So, paano natin gagawin yan? For our E sub t, sabi natin, anong formula natin ng true error? That is true value minus the approximation. Diba? So, what is our true value and our approximated value? That is the pi minus 22 over 7. Okay. So, ito usapang matino. Ang mga final answer ninyo ay 4 decimal places lagi. I-round out ninyo ng 4 decimal places. Naintindihan? Naintindihan po ba? Makikireact nga. Lahat ng ating solution, na ating final answer, round up sa 4 decimal places. So what will be our answer here? Answer is negative 0.00. Layata. Pi minus 22 over 7 is negative. Yun. Kasama niyo po yung ating scientific notation. Sasama niyo yung scientific notation natin. Okay na. Okay. Ito ang isa pang usapang matino. Kung yung E sub t ninyo ay yung E sub t natin, okay, is gagamitin ulit natin sa isang formula. You're going to use yung mismo niyang value. Hindi itong final answer na ito. Naintindihan? Hindi ito ang isa-substitute nyo dito sa epsilon t. Diba sabi natin, E sub t over true value times 100 para maging percent. Yan ang ating epsilon t or true percent relative error. Ang isa-substitute ninyo dito ay itong true value. Ayoko nito. No? Hindi porket final answer na yan. Yan ang i-input mo dito. Ayoko nun. Kasi
approximated value na to, nilagay mo pa dito. So, hindi siya true error. Naintindihan? So, what will be our epsilon t here? So, that is pi minus 22 over 7 all over pi times 100 para maging percent. Our epsilon t is this is our epsilon t. Okay. So our answer is negative 0.0402, and then don't forget the percent. Naintindihan? Ito yung ating final answers, but again, if you're going to substitute the value of this E sub t here, you're going to use the true value. Okay na? Nagets? Nagets po? Yes po, sir. Nagets? Try natin tong sunod. Your true value is E or the Euler's number. Your X or your approximated value is 2.718. What is the true error and what is the epsilon t? Please compute. Yun. O, alin na susundin dyan? Iba-iba kayo ng sagot. Iba-iba kayo ng sagot. Okay na. O, sige, yun na daw. So, our E sub t here is equivalent to E minus 2.718. So, E sub t here is that is 2.8183 times 10 raised to the negative 4. How about the epsilon t? Epsilon t is isa. Epsilon t natin ay E minus 2.718 all over E times 100 para maging percent. So, epsilon t is equivalent to sagot ay 0.0104%. Ano? So, yan ha. 0.0104%. It will be our final answer. Naintindihan po ba? Yes po, sir. Okay, last. Salamat, Ma'am Grace. Kahit ba kayo? Thank you, Ma'am Grace. Tumawag ka naman. Nagbayad ako ng 6K. Alam mo, pasalamat ka kay Grace. Ay, hindi ka. Salamat, Grace. Ano na yung thank you, be? Thank you, man. Libre ka rin, be? Oo. Pasalamat ka. Thank you, be. Thank you, Ma'am Grace. Thank you. Binigyan kita ng overload. Hindi mahuli yan. Hindi yan uuwi. Bitigay pa yan. Naalala ko tuloy nung takuhaan. Test check. Hindi ba ang order niyan? Kaya nagkulang.
Kasama pa natin ang sa Cyril, di ka? Galit ang kain daw, gawa ni Grace. Iba pa ng order sa iba. Alam ko kung bakit nagkagayon. Pwede naman si Grace ay sumabi ay doon sa counter. Eh kay kain doon sinasabi, nalilito tuloy sa kanto. Galit ang kain. Burger niya ngayon. Iba na yung tsura ng burger niya. Parang masasarap siya ngayon. Tama. Maras tayong sagot. Pagkakalaki na, double patty. Ayun na. Sige. Next tayo. I-apply naman natin itong ating errors doon sa truncation. Ito kasi round of errors yan. Sa truncation naman tayo. Ito, isa pang example pala, sorry, nakalimutan ko. Suppose that you have the task of measuring the lengths of a bridge and a rivet and come up with 9,999 and 9 cm respectively. If the true values are 10,000 and 10 cm, compute for the true error and true percent relative error. Yung true error sa bridge, 1 cm. Kasi 10,000 minus 9,999. Yung error ng rivet, 10 minus 9. So para silang 1 cm. Pero, kung i-compare natin yung kanilang error, masyadong malayo sa isa't isa. Diba? Yung error kasi, for the bridge, wala naman masyadong effect. Tingnan nyo, 0.01%. While, yung error natin na 1 cm dun sa rivet, ang laki ng effect. Tama ba? Kasi tingnan nyo, 10% yung error. 10% ang relative error ng ating measurement sa rivet. Pero yung sa bridge, hindi masyadong pansin yung error. Tama po ba? Masundan? Okay, sige. Sige, ating i-apply naman sa truncation errors. So, sabi ko nga, kagaya na nga lang nung kanina, ang truncation errors, nagka-cut off yan ng solution for the approximation. Kina-cut off niyan yung terms sa ating Taylor series na nandiyan sa ating screen. Ano? Say for example, ang Taylor series daw ng sin x ay x minus x cubed over 3 factorial plus x to the 5th over 5 factorial minus x raised to the 7 over 7 factorial plus ellipsis. So on and so forth. Sige nga daw, tingnan natin no, kung kaya ninyong i-interpret. Ano kaya yung next term natin after ng negative x raised to the 7 over 7 factorial? Sige nga daw, si Azucena. Miss Azucena. What is the next term next two terms na. Next two terms after negative x raised to 7 over 7 factorial. Raised to 9 over 9 factorial po. Again. X raised to 9 over 9 factorial. Ano symbol? Next Friday. Ano yung sunod na term doon? After nung term na sinabi mo? Minus x raised to 11 over 11 factorial po. Diba? So, ganun lang. Ganun yung ating Taylor series. Pero, hindi po ganyan yung talagang process ng sa Taylor series na pag-uusapan natin next meeting. Yun kasi ay kailangan natin doon na formulate pa ng function. Magpo-formulate pa tayo ng function for a certain function. Pero dito, using truncation error, so let us approximate daw the value of sine 0.3 using the first two terms and find its truncation error. Dito muna tayo sa unang tanong. Okay? So how are we going to approximate the value of the first two terms para sa ating sine of 0.3? Gagawin nyo lang,
is Sino? approximated Baka may value. kakilala siyang nakasala. So we have here Baka may kakilala. the sign of 0.3 is equivalent to the first two terms. Then apply the value of x. No? So magkakaroon tayo dyan ng 0.3, di ba? Minus 0.3 cube all over 3 factorial. Sundan po? Sundan. So what will be our approximated value? Sorry may mali lang ako dito. This is not equal sign. This is approximating sign. What is our approximated value for sign of 0.3? Yun. 0.2955. 0.2955. Naintindihan? Okay tayo dyan. Kaso, kung kukunin natin ng truncation error, again, this is also true error. Kahit pa sabihing truncation error yan o round of error, kung kukuhanin ang true error, yun pa rin po ang formula. So, what is the truncation error natin dito? That will be sign of 0.3 minus the 0.2955. No? So, what is our E sub t? Sure na ba kayo sa sagot niya? Sure na. Kung tutusin, ay oo, maliit. Maliit na yung discrepancy na yan. Pero kung tutusin ninyo, yun po bang ating 0.3? Pag sinubstitute natin dito, degrees din po ba dapat? Ito, di ba? Kasi, ito, ginawa nyo to, degrees to, di ba? So, dapat, yung isa-substitute nyo dito is, ang x values ay degrees. Hindi naman tayo ganun nagsasubstitute di ba? Degrees ba ang sinasubstitute natin dyan sa x na yan? That must be in radians, not in degrees. Not unless sinabi ko na ito ay degrees. This must be in radians. Kasi kung isa-substitute nyo yung x na yan dito, naka-radians dapat. So again, ano ang tamang sagot? Yun ang tamang sagot. That is 2.0207 times 10 raised to the negative 5. Tignan nyo, napakalayo, napakalapit ng discrepancy. Instead dun sa negative 0.2907, ito yung tama. Kasi dapat naka-radians ito na i-apply ninyo dito. Naintindihan? Nagets? Ano ngayon ang ating epsilon t? $6.836 ba? Ano kaya sa substitute natin dapat dyan? Dapat ini-store niya na. Yun. 7 yun dapat. Diba?
So answer is 6.8377 times 10 raised to the negative 3%. Naintindihan? Susundan ba? Susundan. O sige. Kayo naman ang kumuha ng para sa first 4 terms at sa first Hindi rin daw makatakas 6 ng OTP terms. si Ma'am Man eh. Ha? Wala daw OTP. Sabi ko, game din ako nung una. Okay na mag-solve ha? Nasa first 4 terms at first 6 terms ha? Approximated value, true error at saka epsilon t. Kailangan ng mga nakakuha na. Okay, so for letter B, ano ang ating approximated value? So sin ng 0.3 equivalent to 0.3 minus 0.3 cube all over 3 factorial 0.3 to the 5th over 5 factorial minus 0.3 raised to 7 over 3 7 factorial. So that is our estimated value. That is 0.2955 na. While ang ating E sub t is equivalent to 0.2955 5.4196 times 10 raised to the negative 11 and our epsilon t equivalent to 1.8339 times 10 raised to the negative 8%. Don't forget the percent. Don't forget the percent. Ano? Okay na tayo dyan? Screenshot ninyo doon sa mga hindi pa nakakakuha. Sabi ko ipunin sa labas. Last natin is truncation error ng 6 terms. Sagot natin dyan ay paano sa C? That will be Okay, assist ka nagsulat ka. Di ba aring student? so this is the answer here. Sure ka, ha? Sabi mo ha, Sagot dito. Ang bay sumunod pa. Tanong mo doon. Habang pinapil mo din eh. Sagot ay Ako naman eh. Wala mo lang kamismis o ari ulit. Yun na ha. Hindi na tatanggap eh sa last round na. Kaya ulit. Ano kasi Miss Debbie? Babae, lalaki, Miss, engineer. Hindi naman ng kaunting Hindi. Lolita Landicho. Walang pangalan. Debbie May Balmes. Oo. Ano naman natin, lagi nang kung ano man siya, kung siya ba yung Miss o engineer. sagot. Aling isa may Miss, Alina Malabanan, o sa DOST. Ano sa DOST? Mayroon bang paparatos tayo doon na ano? DOST? Pag-ulit ko na lang yun.
.2955 estimated na. Pero yung hanggang dulo, 0.2955202067 ata. Yan yung dulo, no? Diba? Ayun ang ating ESAB-T. ESAB-T ay 0. Ano ang ating epsilon T? 0%. Huwag mo kalimutan yung percent, ha? Okay, sige. So, ayan, medyo madami-dami na naman yan. So, bukas, dismissal muna tayo. So, bukas ay itutuloy natin yung ating discussion. May idadagdag pa po tayo na formula dyan. That is the formula for absolute error and absolute percent relative error at saka yung ating pre-specified percent tolerance. Ano? So may tanong po ba kayo dyan, engineers? Ano? Wala naman po. Wala naman po, sir. Tayo ba? Sige. So wala nang tanong. Sige, dismiss na muna tayo. Thank you po sa inyo, engineers. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po, Thank you po, sir.